Guys, tuturuan ko kayo paano magbasa ng Bible. Siyempre, iba sa inyo, di naman marunong magbasa kunwari sa maraming tao, di ba? So, kung gusto mo magbasa ng Bible, hindi ka naman lagi magdadala ng physical Bible katulad nito. Yan, di ba? Kasi may mga times na kunwari, kasama mo yung group of friends mo, o kaya nasa labas ka, hindi ka naman lagi makapagdala ng Bible. So, ito yung isang way. Kung dito mo siya napapanood, no, sa cellphone mo, malamang dito mo rin talaga gagamitin yon. So, ito, papakita ko. So, dito guys, di ba, sa phone nyo, ito sa Android to. Pero pwede naman din yung iPhone, iOS. Ang hanapin mo lang is yung kung ano yung internet browser mo. Sa akin kasi, ang gamit ko kasi Google Chrome. So, ito, mabuksan ko Google Chrome. Tapos, itatype ko, magandang balita, Biblia. Ayan, ang magandang balita. Biblia. Wait. Yan. Ngayon, pag-scroll mo dyan, mayroong lalabas na mga site tsaka apps. Ang pipiliin mo dyan is yung Bible Gateway. Yan o. Ito. Kung kita siya dyan. www.biblegateway. No? Tapos magandang balita Biblia. Pag-click mo nyan, lalabas yung itong page na to. So, ano yung magandang balita Biblia? Ito yung ginagamit ng mga simbahan natin. Yung mga sinasabing mga verse doon ng mga pare. Ito lang din yun. Ngayon, alin dito yun? Ito. Kung makikita nyo itong part na to, ito, Bible book list. Click nyo yan. Ito, diba? Pag-click nyo yan, may lalabas. Old Testament, tsaka New Testament. So, para maintindihan nyo kung ano yung mga nakasulat dito, no? Kung ano yung mga pangalan. Isipin nyo ito. Diba may gitna dyan? Itong gitna. Isipin nyo yan yung year na 0. Hindi siya mga 0, no? Pero 0 yan. Tapos, ito yung isipin nyo. Itong New Testament, ito yung after mabuhay ni Lord Jesus. So, kailan ba siya nabuhay? Isipin mo, 2024 ngayon. 2024 minus 2024, 0. So, ito yung 0 na yun. Yan. After niya nabuhay, di ba? Kasi 33 years old siya nung namatay siya eh. So, from 0 to 33 years old, di ba, naging disciples niya yung 12 apostles niya. After nun, doon sila sumulat. Ito yung mga gawa nila. Itong nasa New Testament. Yan. Itong mga to. Yan. Lahat yan. Yan. Tapos, para maintindihan nyo, no? Isipin nyo na lang na kung ano na una, yun yung chronological order o pagkakasunod-sunod. So, dito, pero sa Old Testament maganda ibagay yun eh. Diba? Ito yung 0. New Testament as Old Testament. Dito sa Old Testament, di pa niya nabuhay si Lord Jesus, no? Ang Diyos na, ang Espiritu na nagkatawang tao. Sino ang Diyos nila dyan? Ang Diyos nila dyan, ang tawag nila sa kanya ay Yahweh. No? YHWH. Yahweh. Ngayon, para maintindihan nyo, ganun lang din isipin nyo. Ito, isipin nyo to. Mara ito. Ito naman yung BC. Yan.
2600 BC. Kunwari ngayon, 2024, dito na yun sa New Testament, pataas. So, from 0 ang bilang nyo hanggang 2024, di ba? Kapag naman dito naman 0 pababa, ano na yun? Sabihin natin, -1, kunwari. 1 BC ang, ano nun, ang pagkakabasa nun, ang pagkakaintindi. Hanggang sa pababa ng pababa, ano, -2, -3, 2 BC, 3 BC, no, para maintindihan nyo. Hanggang sa 2600 BC o before Christ. Kasi 0, ito yung 0 eh. Lahat ng before, yan before Christ, yan ang pagkakabilang ko -1, -2, -3. 1 BC, 2 BC, 3 BC. Yung sa atin naman, 2024, ano naman to? Itong part na to, New Testament naman, yung pataas naman yun. Basta itong Old Testament, BC to, New Testament, AD naman ang tawag doon, no? Yun. Sana naiintindihan nyo to, no? Tapos, ngayon, para maintindihan nyo, ang meron ng spiritual realm bago pa magkaroon ng physical realm. Ano bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, meron ng mga being na walang physical body dati. Hanggang ngayon, no? Yun yung Diyos, pati ang kanyang mga anghel. Yan. Ngayon, nung ginawa ng Diyos ang physical realm, nilagyan niya ng oras, nilagyan niya ng apoy, ng hangin, ng tubig at ng lupa, no? Ng seasons, ng mga bagay na nabubuhay na mayroong kamatayan physically. Tulad natin, mga katawan natin. Ganun ang physical realm. Dito yung nagsisimula sa Old Testament. Tapos, dito niya yung sisimulan sa Genesis. Ngayon, magtataka kayo, walang pangalang Jesus dyan, dito sa buong, ano na to, buong Old Testament na to. You know, ang haba niyan, mas mahaba kaya ang Old Testament kaysa sa New Testament. Kasi 2,600 years ago, binubuo ng Old Testament bago pa magkaroon ng Lord Jesus eh. Tapos, biglang nagka-New Testament. Doon na yung nabuhay na si Lord Jesus, no? So, ang pagkakalam nyo lang sa simbahan, puro Jesus, dito lang yun sa New Testament. In general, di nyo talaga naiintindihan lahat. So, para maintindihan nyo, ganun ang isipin nyo. So, simula ka dito sa Genesis, ano ba makikita mo kunwari dito? Isipin nyo, ito yung pagkakasunod-sunod, Genesis, Exodo, Levitico, mga bilang, ganyan. Tapos itong mga ibang pangalan dito, mga propeta yan. Okay, kunwari, ito sa Genesis. Ang kasaysayan ng paglikha, ito makikita mo dito yan. Ayan o. Makikita mo yung mga buhay ng tao dyan. Kasi dati naman, meron namang, wala namang social media dati, pero meron silang panulat. No? Old school nga lang, hindi ballpen, tsaka lapis. Kumbaga, sa hayop. Tapos di ko alam kung paano ginagawa yung tinta. No? Tapos meron silang paggawa ng pagsusulatan. Gawa sa balat ng hayop. No? So, may way na sila para mag-document ng mga nangyari. Hindi nga lang formal, katulad natin ngayon kapag gumagawa ka ng mga letter, di ba? Merong introduction, may body, tapos may ending pa. Dati, sinusulat lang nila lahat. Yan yun. Ito yung lahat. No, sana naiintindihan nyo to. Tapos, ayan. Intindihin nyo, yang Genesis hanggang kahit saan dyan. Ngayon, magtataka kayo, ano ba yung mga sinasabing mga pangalan dyan? O mga lugar? May mga term kasi, kunwari dyan, sabihin nila Mesopotamia. Ano ba yung Mesopotamia? Kasi, yung mga bansa noon, iba ang tawag kumpara ngayon. Kunwari ngayon, ang Babylonia, dati, yun ang tawag, pero ngayon Iraq. Ang haba na nito, so, ipapart 2 ko na lang to, no? Para mas maintindihan niyo kung paano ba talaga to intindihin. Pero ito lang muna ngayon, sana maintindihan niyo to. Ayan. Ayun guys, part 2 na tayo para maintindihan niyo kung paano ba magbasa ng Bible kahit na wala kayong dalang physical Bible. Kahit na itong ano lang, cellphone lang. So, recap lang, no? Kailangan nyo lang ng internet. Kaya ako gamit ko Google Chrome, no? So,
Google Chrome, Magandang Balita Biblia. Yan. Tapos yung lalabas dyan yung BibleGateway.com. Kung English naman, hindi ko sure kung ano yung ginagamit ng simbahan sa English, no? So, ito lang muna ang focus natin, tong Tagalog, kasi ito talaga yung ginagamit nila. Magandang Balita Biblia. Pag-click mo nyan, lalabas tong site na to. Tapos, Bible book list. Yan. So, dito yung New Testament tsaka Old Testament. Itong gitna, isipin nyo yun yung 0. 2024 ngayon, di ba? Onwards, yun yung New Testament. Yung pabawas naman, kunwari negative 1, yun yung 1 BC, 2 BC, hanggang sa umabot sa 2600 BC hanggang Genesis, no? Pataas. Ngayon, may mga term dyan na mga lugar. Tsaka para maintindihan nyo, alam ko naman lahat ngayon mayroon ng GPS o mapa. So, para maintindihan nyo, pumunta kayo ngayon ng Google Maps. Ito. Ayan, Google Maps. Ewan ko kung kita kung anong gamit pag sa iPhone. Ito kasi Android eh. Yan. Tapos, para maintindihan nyo, no? May mga term doon na ayan, no? Baka kasi akala nyo sa Pilipinas lang lahat, no? Dito lang lahat. Lahat ng nasa Bible, dito siya umiikot. Guys, dito sa part na to. Itong part na to. Saan yung ano? Okay. Itong part na to. Yan. Diyan umiikot lahat yun. May mga bansa dyan na parehas pa rin yung pangalan ngayon, katulad ng Egypt, Israel, tapos yung Sinai, Mount Sinai. Ayan. Tapos, pag meron kayong hindi maintindihan habang nagbabasa kayo ng Bible, kumari anong lugar yun, dito nyo lang din yung titignan. You know? Kasi dito umiikot yung lahat eh. Yan, itong Hebron, makikita niyo sa Old Testament, itong Israel. Itong Sea of Galilee, no? Kung saan naglakad ang apostol nung pinalakad siya sa tubig. Ay, naglakad siya sa tubig, no? Dito nyo yun makikita. Kung paano ba sila namuhay talaga, no? May mga lugar dyan na hindi eksaktong parehas ang pangalan. Kasi nag-iba na. Pero may makikita mo dyan yung Jerusalem, itong Beersheba, itong kung saan binigay ng Diyos yung kanyang kanyang 10 utos sa Old Testament. Di pa buhay si Lord Jesus noon, Yahweh pa ang pangalan niya ito. YHWH. Ito Jabal Alos o Mount Sinai. Nakikita nyo yan, di naman kayo pupunta dyan, magpa-flight kayo dyan, magkano. So pwede nyo yan makita dito kung ano talagang itsura nung lugar na kung saan sila namuhay. Ano ba itsura nun? Para magka-idea kayo. Kahit picture lang, di ba? Video. Nakalibreng tour ka pa. Yan. So, ayun lang, no? Ito ay tulong lang naman sa inyo. Kung paano nyo ba gagamitin tong cellphone nyo. Kasi digital na lahat ngayon, di ba? Pero dito yung umiikot. Yung kay Noah na baha, dito yung umiikot sa Turkey. Yung Israel, dito yan, pati sa Egypt. Binihag sila. Yung Ten Commandments, ang ba binigay dito sa Jabal Alos o Mount Sinai. Yan o. No? Para maniwala kayo habang nagbabasa, no? So, magsasample pa ba ako nito? Parang mahaba na masyado. Mari dito sa Genesis.
Hanap tayo ng lugar kung pwede. Sudo. Tsaka yung mga batas dati. Magulo pa kasi dati, pero may politics na dati. Yung mga batas natin ngayon, di ka parehas katulad dati. Kasi nung Old Testament, kahit kamag-anak nila, no, ginagawa nilang asawa. Tapos nagkakapamilya sila doon. Kumpara ngayon, ng New Testament onwards, hindi na ganun. Ito, dito sa Deuteronomio, ang 10 utos. Yan, makikita nyo yung Egypto, andun pa rin yung Egypt. Ayan o, tignan mo, bundok ng Sinai. Ito. Hanapin natin yung Sinai. Ayan o. Ito, bundok ng Sinai. Ang Diyos nating si Yahweh ay gumawa ng kasunduan sa atin sa bundok ng Sinai. Kung takataka ngayon, ano ba tong, saan ba tong bundok na tong sinasabi dito? Pupunta ka ngayon ng Google Maps o kung ano mang gamit mong mapa. Pagpunta mo dyan, type mo Sinai. Mount Sinai. Yan yung lalabas dyan. So dito binigay ng Diyos ang 10 Commandments. Yan. Kikita mo. Pati yung mga picture. Di yan di yung mga tao Siyempre yung lugar. So, para magka-idea lang kayo ano ba itsura nung sinasabi nila. Ganyan Ayun lang ano lang to para mabigyan lang kayo ng idea kung paano kayo magbasa kasi malamang yung iba sa inyo di nyo maintindihan kung maaari nagbabasa na kayo physical Bible o ito kasi yung makikita nyo dun sa physical Bible malilito kayo kasi ano yun hindi siya ganito alam mo yun magulo siya paano magulo kunwari ito pag tinignan mo siya ganyan magulo siya iisa-isahin mo pa kunwari ito iisa-isahin mo pa yan yan kunwari ito lumang tipan tapos dito bagong tipan ganyan yung itsura niya pares lang din naman kapag online mo binasa yan pero maganda to kung talagang gusto mo mag-highlights ka ayan. Pero di naman makapagdala talaga ng Bible pag nasa pag nasa daan na diba so ayun lang guys sana may naintindihan kayo kahit papaano pero pagtagal i-improve ko pa kung paano ko i-glorify yung Diyos natin tsaka alam ko kung ito sa iba pero okay lang yun lang